Mga kapuso, wala pa ba kayong pang-exchange gift? O kaya iba pang mga pangregalo ninyo sa papalapit ng Pasko? Narito po ang ilang mga tips sa pagbili ng mga murang regalo na tiyak na magugustuhan ng inyong mga mahal sa buhay. Nakatutok si Trisha Zafra. Ilang araw bago ang Pasko, problemado pa rin si Jeff T. kakaisip ng ipanre-regalo. Sa mahigit 60 tao na re-regaluhan niya, wala pa raw siyang ideya kung paano mabibigyan ang lahat. Minsan may nabibigyan ako ng regalo na nagrereklamo, na kumbaga, ang binibigay ko sa kanya, ayaw niya, hindi niya nagustuhan. Payo ng isang expert, mahalagang alamin ang personalidad ng tao na re-regaluhan. At para mas espesyal, pwede raw i-personalize ang ilan sa nabibili natin sa mga tiyangge, tulad ng cellphone case, t-shirts at coffee mugs. Pag mas personalize yung mga regalo, in other words, ikaw mismo yung gumawa, ikaw yung nagluto, ikaw yung nagtahi, mas na-appreciate ng mga tao yon. Tinitingnan ko yung magagamit nila para pag nakita nila na magagamit nila, maalala nila ako. Patok din daw panregalo ang native products. Kung grupo naman daw ang pagbibigyan, mas makatitipid kung gift baskets ang iaabot. At a small amount, pwede tayong gumawa ng mga gift basket na iba-iba yung laman, assorted at iba-iba yung laman. So we can have like various gifts in a basket for various people. Pasok pa rin naman daw ang bultuhang items pang corporate giveaway tulad ng keychains at ballpens. Meron din namang tinatawag na mastige o masa na prestige pa. Halimbawa, bibili ka ng polo o bibili ka ng bag na pare-pareho. Alam mo pwede mong gawin? Pwede mong ipa-embroider sa kanila yung initials ng tao. Iwasan naman daw magregalo ng mga alagang hayop at mga bagay na masyadong pampersonal tulad ng underwear. Simple man o bongga, ang importante, dama ng taong ating pinagbigyan, ang sinseridad nating magregalo. Yung mga regalo is not just a reflection of how we regard other people, but also at the same time, the values that we have that are reflective of ourselves. Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Oras.